Confined pa rin sa ospital pero lumakas pa at nakakaupo na ngayon si Pope Francis. Sinamantala niya ito para makapagbigay ng mensahe ng pag-asa ngayong panahon ng Kwaresma. Magbabalita mula sa Vatican, si Gretchen Ho. Sa isang solemn procession, binuksan ng simbahang Katoliko dito sa Roma ang Kwaresma. Nagsimula ito sa isang liturgical rite sa San Anselmo. Sinundan ng prosesyon hanggang sa makarating sa Basilica de Santa Sabina at dito na ginanap ang misa. Ang gawain ito ng Vatican tuwing Ash Wednesday ay sinaunang tradisyong Romano na muling binuhay ni Pope John XXIII noong 1960s. At kahit wala si Pope Francis sa opisyal na simula ng Kwaresma, tiniyak niyang maipaparating sa mga Katoliko ang kanyang mensahe. Sa homily na binasa ni Cardinal Angelo De Donatis, tinalakay ni Pope Francis ang human fragility. Mula sa alikabok tayo ay nalikha at sa alikabok tayo ay babalik. Pinagtuunan din ng Santo Papa ang the tragedy of death at kung paano ito madalas iwasan pero kailangan harapin. Tila ba napapanahon ito ngayong nalalagay sa alanganin ang kalusugan ni Pope Francis. Pero mensahe rin pala ito ng pag-asa. This evening, we receive the imposition of the holy ashes. This brings to mind the memory of what we are, but also the hope of what will be, of what we will be. The ashes remind us that we are dust, but they also set us on a journey toward the hope to which we are called. For Jesus descended into the dust of the earth and by his resurrection has drawn us with himself into the Father's heart. Ramdam ng simbahang Katoliko ang pag-asa dahil sa ika-20 araw ni Pope Francis sa ospital, stable ang kanyang kalagayan. 2 magkasunod na araw na rin na walang nararanasang respiratory crisis ang Santo Papa. At kahit na nasa non-invasive mechanical ventilation at sumasailalim sa iba't ibang treatment, nagawa pang makaupo ni Pope Francis sa kanyang armchair para tawagan ng parish priest sa Gaza. Isa ito sa kanyang nakagawian simula nang magkagulo sa Gaza noong Oktubre ng 2023. Sinabi rin ng Vatican sa pinakahuling bulletin kagabi na maganda ang mood ni Pope Francis. Nakilala naman natin sa Roma ang isang Pilipinong sakristan na nagsilbi kay Pope Francis sa loob ng 5 taon. Ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan sa St. Peter's Basilica. Very kind. Every Sunday after the Mass of the 12:15, he comes to visit us and he gives us like a little prayer for everybody and always smile on his face. Whenever we had a chance to meet him, we wanted to give some gifts and he always receives. Ibinahagi rin ng kanyang mga magulang, sina Danilo at Analiza, kung paano nila naramdaman ang pagmamahal mula sa Santo Papa. Every Sunday after ng Angelos, wala man kami pero sila paglabas nila ng Basilica doon sa likod before si Pope papasok sa kanyang apartment, nakikita ito, tinatawag, tinatanong kung sila daw ay pinapakain. Mahal niya ang mga kabataan. At kaya lagi niyang tinatanong kung inaalagaan ba sila ng ayos, pinapakain ba, yung ganon. So, alam namin na si Pope ay mahal na mahal niya ang mga kabataan. I felt very sad, also because he's our Lolo Kiko, and every time I see him through the masses, and also in the Vatican, I felt like that news, it hurt a little bit, but we pray every day, hoping that the Pope still will be the Pope. Para sa 1PH, Gretchen Ho, nag-uulat mula sa Vatican.